Hello crafters! Welcome back to my channel. So, today, ang i-discuss natin is about kung magkano ba yung kailangan natin para makapag-start ng ganitong home-based crafting business or printing business. Actually, first course, kailangan isipin natin muna kung ano yung product na gusto natin unang-unang ibenta. Okay? So, dun tayo kasi mag-start, kailangan, kumbaga, magka-come up na tayo with ideas kung ano ba yung gusto natin. Gusto nating mag-start ng printing for stickers. Gusto nating mag-start ng printing for invitation. So, dun pa lang, ma-enumerate mo na kung ano yung mga kailangan mo for the business. And of course, kailangan mag-research tayo about it, kung ano ba yung mga gamit na dapat nating i-bilin para dun sa specific item na gusto nating gawin. Kasi hindi po pwedeng bili lang tayo ng bili ng item, ng gamit, ng machines, pagkatapos in the long run, hindi natin magagamit, masisira, matatambak, yung ink, titigas. So, kailangan alam natin kung ano yung focus, yung magiging focus natin doon sa mismong business na gagawin natin. Siyempre, of course, unang-una natin kailangan is yung computer. So, kailangan natin ng isang magandang computer. Actually, hindi ako expert sa pagdating sa computer, ha. Magtanong tayo dun sa mga experts sa pag-aayos ng computer. Ang nag-ayos kasi ng computer ko is yung brother ko na IT specialist. So, siya rin yung nag-aayos niyan. Siya yung nagbibigay sa akin ng specs kung ano yung dapat kong bilhin na specs para sa computer ko. Ang unang-una niyang sinabi sa akin na kailangan meron ako is yung separate na video card. Since nag-edit ako, madalas akong mag-edit, and meron akong 3D printer kung nakikita nyo. May 3D printer ako. So, kailangan ko ng computer na kakayanin niya yung load ng graphics. So, dun pa lang kailangan maganda na yung graphics card or yung video card na gagamitin natin. Medyo may kamahalan siya. So, itong computer ko nag-range siya ng 40 to 50,000. Ilalagay ko na lang sa description box yung complete specs ng aking PC, ha. Kasi, o kaya dito sa side, ilalagay ko yung medyo detailed na na specs ng aking PC. So, ayun. Syempre, ayan. So, meron na tayong complete desktop. Syempre, pangalawa is yung printers. Okay, sa printers kasi, marami tayong klase ng printers. Maraming brand ng printers. Unang-una na brand ng printer na kilala dito sa atin is yung dye ink or yung mga original inks na kasama ng mismong computer kapag binili natin siya out of the box. So, yung out of the box ng mga printers na yan, ang kasama niya na ink are dye inks. Merong nagkiklaim, actually, sabi naman ni Canon, pag bumili kayo ng Canon, yung black ni Canon is pigment ink. Okay? Pero the rest ng colors niya, CMY is dye ink na. So, okay. Pag dye ink ang binili nyo, original ink yan. So, meaning out of the box, yun yung ink na gagamitin nyo. Pag nag-refill kayo, bibili pa rin kayo ng original ink. So, pag dye ink kasi, medyo, yung, kung pag-uusapan natin, yung taga ng print niya, medyo madali siyang mag-fade. Okay, ito yung isa sa mga sample ng dye ink. Ito, printin ko siya sa Canon. Hindi ko kasi alam kung makikita niyo siya ng focus kasi yung camera ko. Hindi siya pang focus eh. Pang action cam. So, kung makikita niyo, medyo faded na yung Barbie. Pero yung nasa loob, hindi. Kasi yung nasa loob, hindi siya exposed sa weather. Kumbaga, nakaseal siya sa loob eh. So, hindi siya exposed sa humidity, sa moisture. So, hindi siya madaling mag-fade. So, ganyan ang dye ink, okay? Ang dye ink, kung nakasealed siya, hindi siya exposed sa moisture, sa humid, ganyan siya, lasting yung print niya. But, kung naka-expose siya, katulad nitong Barbie, zoom ko na lang siya, ha. Katulad nitong logo na to, in the long run, ganyan siya, nag-fade. So, kung kita nyo, medyo faded siya, 'di ba?
Nagpo-focus kasi sa face ko eh. So, medyo faded yung magiging dating niya. Pero yung nasa loob, hindi yan madaling mag-fade. Kasi nga, sealed siya sa loob. Okay? So, ganyan ang dyeing. Ito rin, tignan nyo to, dyeing. Ito, few days ko pa lang to printed sa Canon ha. So, pink na siya, di ba? Pero supposed to be, ito siya. Yung medyo brownish pa siya. So, from here, tignan nyo, medyo faded na siya. Ito pink pa, ito medyo brownish. Kasi exposed siya sa moisture, exposed siya sa humid dito sa paligid nitong office ko, nitong craft room ko. So, ganyan ang mangyayari talaga. Although, matingkad ang print ni, ito yata, pigment ko yata ito print kasi hindi ko siya nag-fade. Matingkad ang kulay ni dye ink. So, kung ano yung makikita nyo sa screen na color, yun na rin halos yung makikita nyo color pag nag-print out kayo sa dye ink. So, maganda siya talaga. And, what's best with Canon is, kaya niyang mag-feed ng maximum of 300 GSM. Sa experience ko ha, 300 GSM na double-sided coif na photo paper na glossy, kaya niyang i-feed. Medyo mag-ano lang tayo kapag yung matte, medyo caution lang tayo. Pag yung matte ni, ni coif, ito, yung ganito, kasi nga, siya coated, so, pag tumagal yung ating mga rollers, kahit sa anong printer, pag tumagal yung mga rollers natin, medyo nagkaka-problem. Yun yung ating dye ink, no? Usually, lahat naman ng printers, may it be Canon, or Epson, or Brother, HP, na mga ink tank, usually, ang mga inks niyan are dye ink. Okay? So, dye ink or original inks, may replacement ink ng dye ink, pero kung bago yung printer nyo, I suggest, at may warranty pa, I suggest, use muna yung mga original inks para sa printer. Kung ayaw nyo magpalit ng mga, ng klase ng ink. Para din makover yung inyong warranty, lalo kung mahal ang inyong printer. So, muna tayo mag-replacement. Okay? But, katulad ng mga gumagawa ng stickers, ang kailangan ng mga sticker maker usually are pigment ink. Bakit? Kasi ang stickers, madalas natin yan ginagamit for outdoor. Diba? Or yung mga cups. Usually, ginagamit natin yan sa mga cups. Or motorcycle stickers. So, ito, katulad nito, kinat ko pa siya sa sa Cameo 5. So, nag-print and cut ako. Ito, printed ko sa, printed siya sa pigment ink. And, laminated to ng phototop na matte. Okay? So, kung ganito yung magiging gusto nyong business ng mga sticker printing, usually for motorcycles, for souvenirs na madalas mababasa, for labels, better to invest sa pigment ink. Ito, yung Epson L3216 ko, pinalitan ko yan ng out of the box, hindi ko na kinamit yung original ink niya. Out of the box, pinalitan ko na siya ng pigment ink. Ang pigment ink na ginamit ko is yung iTech Synergy. Oh, by the way, ang price pala ng Canon printer starts at, lalagay ko din dito, 5,000 plus to mga 15,000 plus, depende sa klase ng printer. So, yung aking ginagamit dito, nandiyan sa likod, yung Canon G3010, ang bili ko dyan before is parang nasa 10,000. And 2 years mahigit na siya sa akin. Never repaired, but napalitan ko na yung cartridge niya. So, yun lang ang maganda kay, kay Canon. Ang head niya at yung cartridge niya, nandoon mismo yung head. So, pag nagpalit ka ng cartridge, palit na rin yung printing head ng ink natin. So, dalawa yan. Isang black at saka isang colored. Pinalitan ko na siya pareho. Ano tawag dito? Bago na yung mga cartridge ni Canon G3010 ko. Ang prints niya nung pinalitan ko ng head is nasa 20 plus prints. 20,000 prints plus mahigit. Ang isang head nag-range from 1.5 to 1.8. So, expect nyo na kapag naka 20,000 prints kayo, or I guess mga 2 years yata, magpapalit na kayo ng printhead or ng cartridge sa Canon printer. So, ang range niya nasa 9,000 yata ngayon. Kapag may voucher kayo, mas makukuha nyo siya ng mura sa Shopee and Lazada.
Ito namang L3216, ang regular price nito is 8,500 yata or 8,800. But nakuha ko siya ng 7,700 yata. Then, pinalitan ko siya ng ink, iTech Synergy ink. Ang isang iTech Synergy ink nag-range ng 150 to 170 depende sa seller. So, kasi may issue ngayon ng kuyi na magenta. So, hindi na ako nag-magenta. Nag-straight na ako sa iTech Synergy. Ito yata iTech Synergy to. Yan. Tsaka ito. Ito, sure ako, iTech Synergy to. So, pigment ink to. Kaya tingnan nyo, maganda pa yung kulay nila. Hindi pa sila nag-fade. Unlike dito, ito halos sabay ko lang to prininti. Yung dalawa. Halos sabay ko lang to prinint. Pero ito, di ba, nag-fade na siya kasi nga dye ink siya. So, ang pigment ink, kahit gaano pa siya katagal sa labas, hindi naman yata siya ganun kabilis mag-fade, alam ko. Kasi parang years na yung mga ibang ginagawa ko, meron pa. Basta pigment ink ha. Kahit anong brand, basta pigment ink ang ginamit nyo, hindi siya ganun kadaling mag-fade. So, yung mga may customers na abroad, usually mga yan, bumibili yan ng souvenirs dito sa atin at gagamitin pa mga 1 year pa bago gamitin. Kasi mas mura dito sa atin. So, I suggest yun ang gamitin nyo. Yung last time may nag-order sa akin, pigmenting ang ginamit ko. Yun pala. Kung kukuha kayo ng pinakamurang ink, huwag na po kayo sa experience ko, huwag na kayo mag-Epson L121. Numeratio na kayo ng L3210 or 3216. Makukuha nyo din naman ng sale to, or abang kayo ng sale, abang kayo ng voucher. Mas better ang color output, mas better ang machine kesa sa L121. Kung mag-i-invest na lang din kayo, dito na kayo sa L3210 or 3216. Kung meron kayong mas malaking budget, mas mag-invest kayo dun pa sa mas mataas na specs ng printer. Para isang bilihan lang kayo, hindi kayo bili ng bili. Promise you, L121, maganda rin naman siya, but hanggang 180 GSM lang ang kaya ni L121. Maximum 200, itutulak nyo na yan. And may time na isang pasadahan kayo ng print, pero yung color output niya iba-iba. So, yun yung naging problem ko kay L121. Kaya hindi na ako nag-L121. Okay, next is yung, sorry, nakatakip kasi maalikabok. Epson L1210. So, ito yung sublimation ko. So, sublimation para yan sa mga mugs, bags, ano pa ba? Ayun ang mugs ko. Ayun o, yun, sa taas. May mug dun sa taas na nakasabli. So, pang mga white na dry fit shirt, pwede yan, polyester, pwede kayong mag-sublimation print yan sa mga light colors, pero hindi sa dark colors. So, itong printer nito, nag-range to sa 9,000 nung nabil ko siya. Alam ko, mas mura na to ng konti ngayon eh. Tapos, ang ink, medyo mahal ang ink ng sublimation, parang 200. Sa pagkakaalam ko ha, mga 200. So, ayun. So, meron ka ng PC, meron ka ng printer, kailangan mo naman ng cutter. So, yung cutter natin, yung mga sliding cutter lang muna ha, hindi yung mga die cutter ha. So, sa sliding cutter, ito siya. So, ito yung binili ko way back 2018 pa. Ang brand nito is Swingline. Ayan. Alam nyo bang 2018 pa siya binili, pero super talas pa rin niya hanggang ngayon. Hindi ako naghahasa, pero super talas pa rin niya, kaya niya. Magnets, yung metal sheet na sublimation, kaya niya yun. Yung medyo makapal-kapal na batch ng paper, siguro mga 15 pieces. Maximum 10 to 15 pieces ng bond paper, sabay-sabay kaya niya. Medyo mahal siya. 2018 ko nabili, nasa 3,800 siya. So, kung wala kayong budget, pwede kayong bumili nung murahing mga cutter. Pero kung wala kayong budget para sa Swingline, meron naman ito yung mga cutter pa rin na ganito. Meron pa ako, actually, na alikabok na siya.
Pero tinabi ko pa rin. So, kung wala, pwede naman to. Matibay din naman to mga to. Yun nga lang, madali kasi siyang kalawangin. You know, kinakalawang na siya dito. Kaya, hindi ko na yan masyadong ginagamit. So, ayun. Cutter muna kayo. Tapos, mga sliding ito. Yung mga ganito. Ayan. Meron din si Quaff nito, yung may perforation na. Meron din siyang mabibili kayo nun. Alam ko nasa 1,000 plus yun, yung cutter. So, from PC, kung meron na kayong PC dati, pwede nyo naman gamitin yan. Then later on, saka kayo mag-upgrade ng PC. So, okay, mahaba na naman tayo. Ayokong masyadong pahabain. Anyway, so kung meron na kayong PC yung computer range from 30 to 40,000 kung bago. May video card na yan, graphics card, printer. Pwede namang isang printer na lang bilhin nyo. Isang pigment or isang dye ink. So again, depende yung budget nyo sa printer kung ano yung gusto nyong gawin na business. So kung more on gable box ba kayo, souvenirs, stickers. So kung mag-stickers kayo, I suggest go for pigment ink na. Pigment na kayo agad, wag na kayong mag-dye ink. Saka na kayong mag-invest ng dye ink. Kung meron na kayong extra, nakaipon na kayo, kumita na kayo, then invest kayo for another gamit for printing. So, dagdag ng gamit. Hindi po pwede yung biglaan, lalo kung wala namang budget. Pero kung may budget ka ba, why not? Pwede mong sabay-sabay bilhin yung tatlo. May computer ka, sabay-sabay bilhin yung tatlong printer. Okay, for upgrades, meron tayong different cutters. So, pakita ko. Okay, for cutters naman, yun yung mga automatic die cutters, katulad nito. So, meron akong Silhouette Cameo 5, and meron akong Portrait 4. So, ito yung mga latest machines from Silhouette, Philippines, Silhouette lineup. So, ito yung mga latest na machines. So, kung gusto nyo agad mag-invest sa cutter, price range ni Silhouette Cameo is 22,500 sa authorized dealer. Make sure na magpa-purchase kayo sa mga authorized dealers. Okay? And then, itong si Portrait 4, parang nasa 15,500 yata. So, ang difference lang naman ng dalawa is yung size. So, kung hindi nyo pa kayang bumili ng malaki, pwede naman dito. Same function, except that merong blade 2. Merong blade carriage 2 si Cameo 5 na pwedeng mag-cut ng mas makakapal na materials like magnet, foam, leather. Pero again, medyo iba pa yung tutorial natin doon. Meron naman na akong basic tutorial ng craft blade na gamit is Cameo 5 para sa magnet. So, ito yung mga automatic die cutting machines. So, ito, kailangan natin ng, ang tawag dito? Kailangan natin ng cutting mat. So, ito yung cutting mat for Cameo 5. Meron din cutting mat for Portrait 4. Kaya nyo gumawa ng stickers, mag-cut ng stickers, cake toppers, heat transfer vinyl for t-shirts, kaya nyo yan. Boxes, kaya din naman ng boxes. But some of these kasi, itong mga boxes na to, itong tatlong to, ang ginamit ko dyan is yung Dominator. So, ito siya. Okay? Dito naman, ito naman, ang ginamit ko is yung Cameo. So, ito. Pwede naman, basta meron kayong template for this. So, ayan, makalat, diba? Kita nyo. Kasi magsasample ako mamaya. So, ayan, kaya din naman niya yung mga boxes. Ito, 12 by 12 na paper, ginamit ko dito. This one is short. Yata. Oo, short yata ginamit ko dito. Dalawang short, dalawang 12 by 12. So, yun lang naman talaga yung magiging, ano nyo dyan, papers. Para do sa laki. But ito, mga ganito, dalawang A4 lang to. Yan. Pag mga die cutting machine, usually, A4 size lang ang ginagamit para dyan. So, ayan. So, ayun. Basically, kung gusto nyong mag-start talaga, siguro, as in, kumpleto na lahat,
ang kailangan nyo is around 70,000 to 80,000. Kompleto na lahat. Okay? You'll have printers, computers, papers. Kasi kung yung computer na ginagamit ko talagang medyo mataas yung specs na ginamit ko dyan, pero in-installment ko yan. Actually, kasi nung nag-start ako dun sa PC namin sa bahay, yung maliit na PC na gano'n ng, ano bang brand yun? HP yata yun. Kasi ganun lang siya kaliit. Tapos ganun lang kanipis na desktop um, na CPU, ganun lang siya kaliit. Yun lang yung ginamit ko noon. Tapos, ang Photoshop ko noon nilagay lang ng kapatid ko na parang crack lang siya, ganun. And isang monitor na Jurassic pa. And then, meron akong isang PC noon, isang printer noon, na yung CISS pa, yung nasa labas pa yung mga box niya na ink na gano'n, na may mga hose na nakalabas. Diba yung mga converted pa? So, yun, doon ako nag-start. Siguro, printer lang ang binili ko nun kasi computer, ginagamit namin siya sa bahay para sa mga bata. That's way back 2013, 2014, nung nag-start ako. Yun lang talaga yung gamit ko. And then later on, nung dumami yung customers ko nun, nakapag-invest pa ako ng 2 pang klase ng printers. So, that's pigment. Alam ko hindi ako nag-sublimation eh. So, parang isang pigment, tapos isang dye ink. So, yun lang ang printer ko dati. Wala pa akong sublimation. Parang lately lang ako nag-sublimation kasi wala pa akong market nun before sa sublimation. So, kung yun ang pagbabasihan ko that time, ang investment ko lang nun kasi is yung printer. So, yung printer around that time is mga nasa 8,000. Kasi di ba meron naman akong gamit. So, nasa ganun siya. And then, papers, siguro mga 15,000 kung isang printer at papers lang ang bibilin mo. Isang mumurahing cutter, mga 15,000. At meron ka naman PC sa bahay, meron kang laptop, may desktop ka, pwede mong magamit for editing. Meron naman na tayong Canva kasi before walang Canva. So, we need Photoshop para makapag-edit ng designs. So, ngayon, meron naman ng online editing app na Canva, so mas madali ang buhay, di ba? Hindi na natin kailangan ng Photoshop. And free lang si Canva. Yung mga gusto lang mag-upgrade to Pro, yun lang ang may payment. So, siguro kung meron ka ng gamit printer lang, isang pigment printer bilhin mo. Nasa 8,000 to 9,000. Papers, bili ka lang ng kote. Huwag kang masyadong mag-stock ng papers. Kasi hindi rin maganda yung papers na naluluma. Especially stickers. Mga stickers, lahat ng klase ng stickers, HTV, vinyl stickers, yung mga decal stickers, huwag kang mag-stock ng marami niyan kasi na-expired na mawala yung mga dikit nila. So, yung enough lang na alam mong kaya mong i-out agad. So, wag masyadong madami. So, ayun. Pero kung ang pagbabasihan mo, itong nasa likod ko, medyo malaki. Pero hindi ko to binili lahat ng sabay-sabay ha. So, kadalasan dito sa mga to, naka-installment sa credit card, naka-SPay, naka-SPay. Yun lang yata. Ito lang yata sublimation na binili ko ng cash. Pero yung Canon ko and itong 3216, in-SPay ko yan before. Ito na lang 3216 ang binabayaran ko. So, yung mga machines ko naman, si Cameo 5 is upgrade ko from Cameo 4. Binenta ko yung Cameo 4 para makapag-upgrade to Cameo 5. Yung Portrait 4 is from Silhouette Philippines. Since brand ambassador ako, so, anong tawag dito, meron kasing time na nagbibigay sila talaga ng machines. And yung mga die cutting ko naman, most of it, mga in order, last year pa. So, parang naging layaway siya. Kasi hindi naman siya babayaran agad ng buo. So, parang down payment, then pwede mo siyang unti-unti hanggang dumating yung machine, matatapos mo siyang bayaran. So, ayun. And then, of course, pinakakailangan natin is yung cellphone pang promote ng ating mga business. So, pag na meron ka na nito, nakapag-invest ka na ng gamit, make sure gagawa ka ng sarili mong samples
Okay? Sample, sample, sample. Sample talagang sample. Talagang mag-i-invest ka lang sa una sa mga papers. Siyempre, kailangan natin ng investment. Hindi tayo po pwedeng wala investment. Ayan. Investment yan lahat. So, gawa ka lang ng gawa ng samples. And post ka lang ng post sa mga groups. Darating yung time na yung buyers, clients ang lalapit sa'yo para bumili. So, ayun. If you have more questions, maglalagay ako ng mga links sa description box kung saan kayo makabili ng printers, papers. Actually, meron ako doon sa ibang videos ko. Machines kung saan nyo siya pwedeng mabili. So, ilalagay ko sa description box lahat para direct na kayo kung ano yung printer na gusto nyo unang i-invest. And, yun. So, good luck. And, if you have questions, syempre, description box. Pakita ko na rin sa inyo yung Canon G3010. Ito may scanner. So, nag-scan pa ako ng cutting dies sa loob. Ito yung L3216 na may pigment ink. iTech Synergy. So, yung iTech Synergy, ganito siya. Okay. So, ganito siya. Yung iTech Synergy. Tapos, ito yung L1210. Walang scanner to ha. Sublimation ink. Ang gamit ko dyan na ink is yung Puyi. Ito pala may scanner, pero hindi ko pa nagagamit yung scanner nito. Parang hindi ko pa natetest yata. Alikabok na nga. Yan. So, ayan yung mga printers. And then, meron pala ako ditong masyadong maraming gamit. Meron akong brother na laser printer for foiling. So, iba naman yan. Sa susunod na yan. Kasi baka malito naman kayo. And then, ito yung in-unbox ko last time na square button badge. Yan. Tapos, ito yung die cutting ng Dominator. So, yung Dominator, gumagamit yan ng cutting dies. Ayan. Yung mga ganito. So, hindi kayo makaka-cut yan kung wala kayong cutting dies. Ayan. Ito, gawa to sa Dominator. Invitation. Ayan. And then, this one also. Ay, nalagay. Yan. May party hats. May envelopes. So, marami ako doon nakatabi lang. Ayan. 3 yan. Meron akong pink and then yung original na gold. Ayan. Tapos, of course, you also need papers. So, ang papers ko na stock lagi, yung QUAF na photo sticker. Most of these are double-sided tape. Ay, double-sided tape. Double-sided glossy paper. Ayan. Ni QUAF. So, meron akong 140, 120, 230 and 250. May isa akong pack ng 300 for testing lang yan. So, yan yung mga gamit ko for printing. Ito naman, ginagamit ko yan for cake toppers. So, papers pa rin yan. Ayan. Mga mirror, glitter, yung mga matte na plain papers. Ayan. And then, meron din ako dito mga 12 by 12 papers. Ayan, hinahati ko kasi na textured. So, yung textured ganito, nasa isang, ko yan, sa isang video ko yan kung saan ako ginagamit yung textured. Mostly cake toppers. Ayan. So, mga 12 by 12 papers yan. Ito, nasa 180 plus to. 170, 180, ganon. So, if may mga questions pa kayo, sa description box lang, sasagutin natin yan. As soon as I can, basta kaya kong sasagutin natin yan. Okay? So, everything, yung mga sinabi ko dito is based on my own experience. Hindi po ako professional. Isa lang din po ang katulad yung craft enthusiast, home-based business owner, crafter, wife, mother, lahat na. So, ayun. Hindi ako professional ha. Share ko lang sa inyo yung ideas and yung mga experiences ko bago ako nagkaroon nito lahat. So, hope may natutunan kayo sa daldal ko. Ayun. So, again, if may questions, comment down below. Sagutin natin yan sa abot ng makakaya ko. So, ayun. Thank you so much for watching. So, don't forget to subscribe, please, and like the video. Thank you. Bye!